Kauwi nga pala namin galing sa Maynila, kinabukasan nga pala, ayan, nagkayaan kami na pumunta dito sa probinsya namin mga mare sa Zamboanga, Sibugay, gawa ng bibisitahin nga namin yung mga lola namin. Tapos ihahatid na rin namin yung pasalubong namin para sa kanila mga mare. At saktong-sakto din dahil graduation nga ng aking pinsan at meron silang onting handaan kaya in-invite din kami. Eto nga't naghihintay na talaga sila sa amin dito mga mare. Bale, nung mga oras nga niyan, kasama na nga rin pala namin sila lola sa side ni Dada. Isang probinsya lang kasi talaga yung mga lola namin mga mare, kaya talagang pinuntahan namin para magkita-kita kaming lahat. Ba talaga pag merong apo na mga mare, kasi dati every time na umuwi kami dito, naku, ako talagang laging pinupuntahan na una ni mama. Pero ngayon ang nauuna na talaga si Aya. Kung si mama pa ang pasabihin, mas mahal daw yung apo kaysa sa anak. So yun, pumasok na rin kaagad kami dito sa loob mga mare. At eto nga pala yung mga handa. Merong minudo, merong lechon, merong afritada. At syempre hindi mawawala etong pansit tsaka etong laman loob. Bale, eto nga pala yung pinakamatanda naming kapatid mga mare. Etong at karga-karga na ang baby Aya nyo. Tapos eto nga rin pala si Darlene May, siya nga pala yung gumraduate. Pumasok na nga rin kaagad si Dada mga mare after niya ma-park yung sasakyan at ayan, nag-bless na nga rin kaagad siya dito sa aming mga lola. Napakasarap talaga sa pakiramdam na sama-sama na naman kaming magpapamilya sa side ni Dada, sa side ko. As in, sobrang saya, walang mapaglagyan yung saya, ganon. Anyways, dahil nakaprepare na nga yung mga pagkain dito, ayan, kumain na nga rin kaagad kami. Dahil nakapag-pray na nga daw sila dito, napag-pray na daw nila etong pagkain, kaya diretso kain na kami. Napakaraming ang pagkain mga mare, ay nako, talagang busog na naman kaming lahat. And after nga pala namin kumain dito sa bahay ng pinsan ko mga mare, eto nga tumiretso na rin kaagad kami dito sa bahay ng lola ko para makapagpahinga kami since galing nga kami sa mahabang biyahe. Dito na nga lang din pala kami sumakay ni Aya sa may motor ng kuya ko mga mare, gawa ng sobrang namimiss ko din talaga sumakay ng motor. Tapos etong si Aya, first time niya lang din talaga sumakay ng motor ng medyo malayo-layong biyahe. I mean, hindi naman talaga siya sobrang layo. Siguro nasa mga 5 to 10 minutes lang yung biyahe. Nakarating na rin kaagad kami dito sa bahay ni lola. So yun, ayan, karga-karga na nga ni Tita Model etong aming dalang pasalubong, which is etong mga chocolate. Pagkarating pa nga lang namin dito sa bahay ni lola, wala talaga siya ibang kinuha kundi etong bola. Naku, napakahilig talaga ni Aya sa bola. Butin lang talaga nung panahon na bumiyahe kami papunta dito sa probinsya namin mga mare, hindi umuulan kaya hindi kawawa yung mga sumakay dun sa may likod. Iba na rin talaga yung banding ng mga matatanda mga mare, tanungan na ng mga sakit, hindi na tanungan ng mga magjojowa. So yun, nagpahinga lang kami saglit dito mga mare, gawa ng bamiyahe pa nga kami papuntang Kabasalan dahil mag-i-stay din kami doon saglit. Banding-banding kasama yung family ko, kasama yung family ni Dada, o diba sobrang sarap sa feeling. Eto si Dada mga mare, kahit kailan, kahit saan, wala talaga ibang nasa isip kundi mga baboy. Eto nga't nagtitingin-tingin na naman siya ng mga baboy dito ni mama. Minsan nakakaramdam na nga ako ng selo sa mga baboy niya mga mare, kasi wala talaga siya ibang iniisip kundi mga baboy niya. Wala siyang ibang binabanggit kundi mga baboy niya. Ay naku po. Pero charis lang, syempre mas okay na rin yung sa business yung isip niya kaysa sa ibang tao, di kaya na sa ibang babae. Anyways, eto na nga pala yung itsura ng bahay na pinagawa ko dati mga mare. Sobrang ganda na. Tapos eto nga, nagtingin-tingin na nga ako dito ng mga pagkain kung meron bang mga pagkain dito. At nakita ko pa nga etong takip namin. Diyos ko, puro day, meron pang ang toothbrush. In-improvise yan ni Lola mga mare gamit yung dulo ng toothbrush. Ginawa niyang hawakan. Nasira daw kasi etong si Lola, napaka madiskarte. Kaya yung dulo ng toothbrush yun yung ginawa niyang hawakan sa naputol naming hawakan dun sa may takip.